Good morning everyone. It's been a while. It's spearfishing day. Nandito ako ngayon sa may Kanipo. San Vicente, Palawan pa din. Fair weather. Maganda naman. May nakita akong reef dito lang sa harap. Andyan. Tingnan natin kung makakakuha ako. Diyan lang ako magdadive. I-prepare lang ako ng gamit. Yun, nakapag-suit up na. Namamaga pa rin yung mata ko. Kakarga ko lang tol mga gamit natira sa motor. Tapos diretso na ako dun sa spot. Iwan ko yung motor dun sa safe na lugar. Then lalangoyin ko yung bahura. Turo na rin naman sa akin kung saan banda yung bahura na malapit sa shoreline. So excited na ako. Yes! Let's go! Kalmado! Nandito na ako sa spot. Kaya lang konti. Fair weather. Diyan lang ako mismo sa harap magdadive. Kukuha lang tayo na pwede na makain. Tingnan natin kung anong pwedeng makuha. Tingnan natin kung anong pwedeng mahuli. Bye. Parang kung bata, hindi sa'yo ng feeling. Nakakadaing ulit. Let's go! Grabe naman yung visibility. Ang labo. Malayo pa yung kanto nito. Diyan. Kantuhan na yan.
Pag ano, hirap makita isda kahit malapit na eh. Tama. Badlon? Sayang. Ha? Layo na sa ako napansin. Labo kasi. Pinahabulan ko na lang. Wala, hindi naabot. Mga nasa 3 oras na rin akong palipat-lipat ng posisyon dito sa dalawang bahuran na to sa spot. Then after few more dives, sa wakas nakahuli na rin. Kaya lang nalobat yung GoPro, hindi ko nakuhanan yung paano ko siya nahuli. Pinilit ko na lang siyang mag-open para makakuha man lang ng kahit konting clips. Nasa mababaw na lang kami nagkita ng isdang to, mga around 12 meters. Nasa 5 hanggang 8 piraso yung school of fish. Kaso malayo. Anino na nga lang yung nakikita ko sa kanila. Nag-fish call ako. Luckily, bumalik yung isa. At lumapit sa akin hanggang sa shooting range. So, ayun. Nakakuha na ako ng ulam sa wakas. Pwede nang umuwi kasi yun lang talaga yung mission ko. Makakuha lang ako ng pang-ulam. Uuwi na ako. Ayun. Nakabalik na ako. Tagal bago ako nakahuli. Hindi ko kasi kabisado yung lugar kaya medyo natagalan ako bago ako nakahuli. Worth it naman. Kahit nalobat yung camera, kahit hindi ko nakuhanan paano ko siya nahuli. Eto, meron na tayong ulamin. Talakitok, lison or trevally. Mga last minute bago ko siya nahuli. Talagang paubos na yung battery ng camera ko. Actually magde-decide na nga akong pauwi. Buti na lang may naispatan pa tayo. Yes! Marami akong gagawin dito. Babalik na ako dun sa tinutuluyan ko. Tapos tingnan natin anong pwede nating gawin dito. Anong pwede kong gawin? Happiness. Grabe. Sarap dito sa bukid. 10 minutes talaga yung ride. Kung makabalik sa aking cabin. Aming kubo-kubo.
yan? Monster? Ha? Isa lang, nagawin na ako. Pagdigilang lang mo, no? Hindi ko kabisado kasi yung lugar. Pag ano, babalik kami dito. Mga 3 oras bago ako nakakita ng isda. Grabe ka lang. Ang pang... Kaya hanabol-habol mo, nakabalik ka pa. Ang daming namamana. Siguro mga 6 kami. Hindi na. Kaya na. Kadali Solve na yun. Uwi ka na. Hindi ako expert mag-fillet pero kailangan ko matuto. Very nice meat. Iba talaga pag fresh. Namis. Ito na siya. Chunky chunk. Ito nga pala inspired by YBS. Nakikita ko talagang ginagawa ni Brody. Siyang Australian based na vlogger. Sulit. Maganda yan. Panoorin. Kaya na-inspired ako. Sandwich siya style. Shawarma or wraps, tacos, ano bang tawag doon? Hindi ako masyadong familiar pero masarap siya eh. So alam ko anong pinagkaiba ng tacos sa shawarma at saka sa quesadilla. Siguro yung mga laman lang. So lagyan mo natin siya ng mga pampalasa. Hindi ko siya aasinan kasi wala akong asin. Pero okay na yan. Heads up lang nasa bukid ako. Medyo limitado yung mga ingredients ko ngayon. Kaya eto lang, paano may offer nila sa akin. Yun lang yun. So piprituhin ko muna to. Then after nun, assemble na natin yung gagawin nating Mexican keme. Mamaya google ko na lang kung anong pangalan makikita nyo rin yan, basta nakakain siya. Piprituin ko muna to. Rico. Nag-a-adjust lang ako, namamatay ka. Aray ko! Babalik na rin agad natin siya kasi hindi natin siya i-overcook. Masasayang yung freshness ng isda, ng lasa niya pag overcook. So sakto lang, lutuin na natin siya ng sakto
Nandun pa rin yung tenderness. Kala mo expert, no? Pero kasi ganun talaga yun. Pag matagal mo siyang niluto, tumitigas yung karne ng isda. So ito nga, mini 10 plain flour wraps. Your tacos snack. So tacos palang tawag sa kanya. Depende siguro sa laman. Depende rin paano mo siya i-wrap. So tacos yung gagawin natin. Fish tacos. Something Mexican, di ba? Mexican ba? Ba't ang pinagagawa ko? Nag-vlog ako. Hindi ko sigurado kung ano yung pinagsasabi ko. Pero sige, try natin to. Ito yung huli kong fish kanina. So meron siyang components ng pipino, cheese, at saka yung caramelized na onion dyan banda sa gilid. Yun lang yung nabili natin dito sa may tindahan sa lugar. At syempre may baon akong wraps, flour wraps. Ito yan. Ito yung mga sauce. Assemble na natin. Tapos ilalagay natin siya dito sa sandwich maker. Yan. Tapos i-wrap natin siya ng ganon. Salang. Tingnan natin kung anong mangyayari. Let's go! Fish muna. Dudurog-durugin natin yan para mag-fill in ng maayos. Tanggalin natin kung may tinik. Hindi naman yan pambenta kaya damihan na natin. Kasi sa iba, nakabili ako eh. Unang kagat, harina lahat. Kaya ito, sarili nating huli, sarili nating gawa, wag na nating tipirin. Na yan, baka hindi kumasya yung iba. Tapos cheese, lagyan natin siya ng cheese, more cheese. Hindi ko naman yan nilagyan ng asin kaya yung cheese magpapaalat dyan. Tapos kamay-kamay na kasi ako naman ito kakain eh. Caramelized onion, si pipino, pambansang garnish. So hindi pa siya garnish. Tingnan natin para maganda yung yan yung magpapa-crispy. Kinain natin yan, crispiness nya. Sauce. Tapos Caesar something sauce ata to. Tacos na to, no? Tacos na bitawag dito. Dito kasi natin siya lulutuin. So pwede na natin siyang wrap ng ganyan. Tapos tama ba? Pwede na yan. Yan. Sarado na ang gate. Okay. May mga sobra. Tanggalin natin yan kasi masusunog yan. After nyan, paapoy na tayo. Ito na naman tayo sa pahirapan. Ba't ba hindi sila gumawa nito na may lighter na? Hindi pala mahirap. Sasalang lang natin siya dyan. Tapos for about siguro mga 3 minutes each side. Ito rin naman natin. Mga 30 seconds. Pwede na yan. Papatayin ko yung apoy. Mainit na rin naman to. Niluluto niya pa rin yan kahit nakapatay ng apoy. Tignan na natin. Mukha namang masarap. Ooh.
Mainit. Mm. 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 That's my mm. Mm. Wait lang ah. Busog lang. Mas maraming cheese, mas masarap. Basta may melt yung cheese. May melt niya sa bibig mo. Tapos yung fish, sakto lang yung pagkaluto, malinamnam. Hindi siya overcook. Andun pa rin yung lasa ng freshness niya. Mm. Cheers! Yung mga natira, lulutuin ko yan lahat. Tapos, pamimigay natin sa mga kasama natin dito sa loob ng resort na to. So, stay tuned. Luto muna ako. Marami-rami to. Pa isa-isa. So, medyo matagal. Tingin muna kayo sa paligid. Habang nagluluto ako, papakita ko muna sa inyo yung buong lugar. So, later. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, 10 piraso yung pita wrap. Pita bread. Ano ba talagang tawag dyan? Nakain ko na yung 3. So, pamimigay natin tong 7 piraso. Ito na yung fish na nahuli natin kanina. So, nilagay natin siya ng kung ano-ano sa loob. Sarap naman. Okay naman siya. Cheese!